Maraming salamat muli sa paglangis mo sa bawat bahagi ng aming banal na gawain. Malapayang salamat po na ikaw ay kumilos sa aming kalagitnaan. Salamat po, malapayang noon, sa aming pagpupuri ng joyful and solemn awiting makalangit. Malapayang noon sa awitin ng mga choir na ginamit mo upang madama namin ay matamis sa presensya, sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan, sa mga patutuo ng mga kapatiran. Nandiyan ang mga himala, nandiyan ang pagpapala at pag-iingat mo, malapayang noon. Maraming pong salamat, Panginoon, sa mga kapatid na nagbibigay, nakalamay kapot andog, sumusunod sa iyong kalooban, Panginoon. Salamat po. Minsan pa, Panginoon, sa tagumpay ng banal na gawain, sa pagkilos mo, aming kalagitnaan, sa iyong matamis na presensya. Sa panguna at pangkalahatang panalangin, aming parents in the Lord, aming malapastor, Evangelista Wildis Lahat Almeda, aming beloved Mama Dear Stand Pastor Lina Comon Almeda, beloved Almeda children, mula sa panganay hanggang sa bunso, sa mga beloved ministers, sa mga apo at mga great-grandchildren, sa aking pamilya. Patuloy mo kaming pinagpapalat, iningatan, malapayan. Salamat po. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name, the kingdom come. Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and power and glory, forever and ever. Amen. Lahat magsabi ng Amen! Purihin ang ating pinakamamahal na Jesus. God bless you sa lahat ng ating mga kapatiran. God bless sa ating mga viewers. Alam niyo mga kapatid, magmula nung ako yung nakapunta doon sa UAE, sa 4 na lugar na pinuntahan ko, kasama ang ating beloved preacher, Brother David Anib. Na kung saan mga kapatid ko, ako'y nagulat na lang dahil isang umaga, yun ay aking namulatan na prayer. Yung Lord's Prayer. Bagamat yun ay kinakanta ng ating Finest Choir, at pagkatapos, naging memory verse natin yan, the Lord's Prayer, tsaka yung Psalms 23. Yan ay sana memoryain ninyo mga kapatiran. Kahit na yan lang, mga bersikulo na yan, sa Mateo 6, 9 hanggang 13. Pag na-memorya niyo yan, pati mga anak ninyo, ipamemory yan. Memoryain natin yan. At pati yung Psalms 23. Sa Lord's Prayer, nandun yung Amen. At sa Psalms 23, na kung saan nandun ngayong sabi ng last verse, na sa verse 6, and I will dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen. Kung ikaw ay nag-aaral, ano yung tinuturo ng eskwela natin? GMRC? Good manners and right conduct. Nabago na yata eh. Nabago na ba? Good manners and right conduct. Yun ay tinuro ng ating eskwelahan. Wala sigurong estudyante na hindi nag-memory niyan. Pati yung ating pambansang awit, Panatang Makabayan, minimemorya natin. Sa reliyon, minimemorya natin, Ginong Maria, wala naman tayo mabasa dyan. Ang nabasa ko yung nandun sa Matthew chapter 6, verse 9 up to 13. Kaya nung ako'y nandun sa UAE, lahat ng lugar na pinuntahan namin, sabi ko nga, yun ang aking naging prayer na. Kaya pagkatapos nating makapanalangin, lahat ng mga kapatiran, kumbinsido. Bakit? Nag-amen. Amen! Kasi kung hindi ka kumbinsido, huwag ka mag-amen. Oh. Ayun na nakalagay dyan eh. Kaya kapag ikaw ay
aaral, kumbinsido ka na yung pinag-aralan ay matututunan mo. Ngayon, mahirap magturo kapag yung tinuturuan mo makulit. Paulit-ulit. Kaya sabi ko, kung may sakit kayo sa puso, taas ang kamay. Wala na may sakit sa puso? Salamat sa mahal na Panginoon. Pinagaling na mahal na Panginoon. Amen! Lahat na may sakit sa bulsa, ay talagang ramdam na ramdam natin yung sakit sa bulsa. Baka hindi kayo nagtatapat. Kasi pag nagtatapat tayo na nagbibigay, sabi ng Biblia, lahat ng pagpatungan ng ating kamay ay babasbasan ng Diyos, pagpapalain ng Diyos. Amen! O di yan ang isa. Hindi ka nagbibigyan ay kapwa tandog. Kahit na ikaw ay nakatanggap ng 100, ibigay mo yung 20 pesos. Tithes and love offering mo yan. Kapag ikaw ay may pag-ibig sa mahal na Panginoon, hatiin mo kagad. 50-50 kayo ng mahal na Panginoon. Amen! Pag ginawa nyo yan, pagpasok ng 2025, maniwala kayo, lahat ng pagpapala, ibibigay na ng Diyos sa atin. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. O, wala nang sakit sa bulsa, ha? O, yun, may nag-amen na. Magtapat ka na. Amen? Kung may sakit sa pagpupuri, tamad magpuri. Ayan. Kahit na 10 I live for Jesus, makabisado mo yan, nagpupuri ka na. Amen. Imagine, I live for Jesus day after day. Pag hindi mo na memorya yan, sayang ang buhay mo. Sabi ng Biblia, I live for Jesus day after day. Every day with Jesus. Pag na-memorya mo yan, no? I live for Jesus day after day. Oh. Kaya pag ikaw ay nag-aaral ng mga awiting makalangit, huwag mo munang isipin yung madami kang matutunan. Kailangan mo muna mag-umpisa sa 1, 2, 3, hanggang 10. Oh, dumadalo ka ng Miyerkules, yung nagpapaawit sa ating gawain, joyful tsaka solemn. Di ang dami na, 1 oras na solemn, 1 oras na joyful. Eh yung kanta ng choir, 6, 7. Di ang dami mo nang nalalaman na awiting makalangit. Amen! Ganun ang maging pag-aaral natin. Ngayon, sa salita ng Diyos, may meron nyo kagad Lord's Prayer. Ilan na kagad versikulo yan? From Matthew chapter 6, 9 to 13. O ilan versikulo na yan? Tapos, Psalms 23, verse 1 up to 6. O di 6 na versikulo na kagad yun. O, kami dumadalo sa ating gawain Wednesday, Friday, and Sunday. O, imagine, marami ka ng versikulo na pag-aaralan, marami ka ng papuring awitin na naaaral. O, kaya kahit wala tayong grade na nakikita sa ating gawain, siguradong pasado tayo sa mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord! Dahil nagsisikap tayo na dumalo, nagsisikap na maglingkod sa mahal na Panginoon, hindi tayo ibabagsak ng Diyos. Lahat tayo pasado. Amen! Imagine, pinapalaga mo yung Miyerkules, Biyernes, Linggo. O, nandiyan ka pa sa Bible study. Imagine kung napag-aaralan mo yan, oh. Bawat salita ng Diyos, pagkain ng iyong kaluluwa, nabubusog na yung kaluluwa mo, marami ka pang natututunan, pinagpapala ka pa ng Diyos sa physical, material, financial, spiritual. Amen! Everybody say, praise the Lord! Kasi ang iba natin mga kapatiran,
tandaan nyo ito, pag dumalo tayo sa ating gawain, pag inumpisahan natin, asahan mo na matatapos yan. Amen! Kaya nga merong opening prayer, meron ding closing prayer. O, wala naman tayong gawain dito na gawain natin ngayon na linggo. Natapos tayo ng Martes. Wala naman. Linggo ang ating gawain, natapos din tayo ng linggo. Merkulis yung ating gawain, natapos din ng Merkulis. Amen? Nag-overnight tayo. Biyernes ng gabi. Siyempre gabi, di wala tayong masakyan na pag-uwi, hinintay na natin mag-umaga. Para pagtapos ng ating overnight, alas 10, hanggang alas 3, alas 4, o di may sasakyan na. May naghihintay na ng motor, jeep, bus. Ganun lang ang ating oras. Amen! Kaya kung ang pagbabalik na malapay no, walang nakakaalam, dapat ang anak ng Diyos nasa gawain na malapay noon. Dahil ang sabi ng ating mga pastor, ang babalikan ng Diyos, yung mga nagpapalaga sa kaligtasan, nandoon sa gawain na ating mahal na Panginoon. Everybody say praise the Lord. Kung nagugutom ka, hindi ka ba kakain? Maliban lang kung fasting ka. Pero yung fasting, nagugutom din eh. Kaya nga yung iba, meron 2 meals. Meron 1 day. Meron 2 days. Ang mahirap, kung nag-fasting ka ng 1 meal, ang inintay mo lang, yung oras. Nagising ka ng alas 6, pagdating ng alas 12 ng tanghali, 1 meal na. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 6 hours lang. Tapos pagkakakain, may noodles na, may lugaw pa, may ulam pa na baka, may ulam pa na baboy. Imagine 6 hours lang nagpalipas ng gutom. Tapos kakain. Sobra-sobra sa 6 hours. Bakit? Minsan, may kausap ako. Ito'y mga kaibigan ko sa sanlibutan. Sabi, may nag-birthday. Kumakanta sila ng happy birthday to you. Ang kadalasan sa handa, pansit. Sabi nung isang nagsalita, yung pansit daw, pampahaba ng buhay. Bakit hindi naman nire-reseta ng ospital? Bakit hindi nire-reseta ng doktor? Pansit, pampahaba ng buhay. Kaya kung makumbinsi yung mga doktor ngayon at saka yung mga magagaling na mga pasyente, ang kainin na lang natin, pansit sa umaga, pansit sa tanghali, pansit sa gabi, isang araw, pati ikaw, mapapansit-pansit na rin. Pampahaba daw ng buhay eh. Bigla akong kaibigan nagsabi, paano kung yung pansit pinutol-putol? O yun, solusyon kagad. Yung pampahaba ng buhay na pansit, umiksi ang buhay. Kaya pala, ang ating paglilingkod sa mahal na Panginoon, ating buhay, tandaan natin, there is Jesus' life and there is Jesus' life giver. At ang ating buhay sa sanlibutan, merong date of expiration. Pag ipinanganak ka ng January, mag-pray ka na makalampas ka ng January. Kasi, a time to be born and a time to die. Kaya pag pinanganak ka ng January, mag-pray ka na agad. Sana next year, January, buhay pa ako. Pinanganak ka ng February. Sana sa susunod na February, church anniversary, buhay pa ako. Ipinanganak ka ng Disyembre, shortcut.
Imagine 12 months ka na maghihintay para ma-celebrate mo yung birthday mo na December. Eh kung naka 11 months ka lang, hindi ka nakaabot para sa 1 year. Oh. Kaya yung ibang na ipinanganak, tuwan-tuwa, yung may pinanganak na November. Happy birthday. Ay, hindi sila natuwa kasi wala yatang handa. Natutuwa ba tayo, mga pinanganak? Ng January to December. Amen! Ang natutuwa pa ng pinanganak ng December 1, palakpakan ng mahal na Panginoon. Ay, meron din natutuwa. May mga pinanganak din na December 1. Ang dami nyo kasing kasabay. Yung mga nandun natutulog sa sementeryo. Natutulog lang yun. Para sa mga anak ng Diyos. Amen! Sabi nga, for me to live is Christ and to die is gain. Ang mabuhay at mamatay kay Kristo ay pakinabang. Amen! Kaya salamat sa ating parents in the Lord. Tignan yung ating beloved Mama Dear, born July. Pinagpahinga siya ng mahal na Panginoon ng January. Ang ating mahal na pastor, born June. Pinagpahinga ng mahal na Panginoon ng October. O kaya, dapat ganyan ang distansya. Huwag yung pinanganak ka ng January, tapos January ka din matutulog na hindi ka nagigising. Kaya dapat, ang paglilingkod natin sa mahal na Panginoon, lagi natin pagpipray. Mahal na Panginoon, dugtungan mo ang aking buhay, pahabain mo ang aking buhay. Gusto kong maglingkod sa iyo, madatnan mo ako na mainit na naglilingkod sa iyo. Gusto kong sumunod sa iyong mga utos. Pagpalain mo ako upang ako'y makasunod. Mahal na Panginoon, pagpalain mo ako, 10 na aking mamahal sa buhay. Lahat ng aming mga karamdaman, lahat ng aming mga problema, lahat ng aming mga bisyo, tanggalin mo. Mahal na Panginoon, upang makatiyak ako ng langit at buhay na wala hanggan. Everybody say, praise the Lord! Kaya minsan nga sabi ko sa ating mga kapatiran, ang pagpapala ng mahal na Panginoon, mga kapatid ko, lagi nating ilagay sa ating puso't kaisipan. Hallelujah. Na ito, basahin mo natin yung binigay kong bersikulo. Ang mahal na Panginoon laging on time. Everybody say, praise the Lord. God has a perfect timing. Never early, never late. On time, palagi ang mahal na Panginoon. It just take a little patience. Kaya kailangan talaga, magtiis ka. Gusto mo ng pagpapala, magtiis ka, lagi kang dumalo. Amen! Gusto mo ng maraming biyaya at pagpapala nagbumula sa Diyos, magtiis ka, sumunod ka ng pagbibigay ng ikapo at handog. Amen! Dahil nadidinig naman natin ang mga patuto ng mga kapatiran na talagang sa kanilang pagsunod sa utos ng Diyos, sa kanilang pagtalima, pagtitiis, nandyan lagi ang pagpapala. Kaya nga sinabi ko, God has a perfect timing, never early, never late, but on time. Everybody say, praise the Lord! Kaya sa lahat ng mga anak ng Diyos, magpasalamat tayo sa mahal na Panginoon, tayo pinili ng Diyos. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Kaya huwag kang hihinto sa paglilingkod sa Diyos. Huwag kang titigil. Huwag kang bibigay sa pagsubok. Huwag kang mapapagod sa pagdalo. Huwag kang magsasawa sa pagsunod sa utos ng Diyos. Huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa. Ang paglilingkod natin sa Diyos ay diretso lang. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Everybody say, praise the Lord. Siya ang nagbigay sa atin ng pagkakataon upang tayo makapaglingkod sa Kanya. Siya ang nagbigay sa atin ng pagkakataon upang tayo gagaling sa ating makaramdaman
nagbago ang ating mga buhay, pinagpala na tayo ng mahal na Panginoon. At inang sinasabi sa ating mga sarili, salamat, naabot ako ng prayer ng ating mga pastor, ating pinabit mamatir, dahil sila ang mga tunay na lingkod ng Diyos. Everybody say, praise the Lord! Kaya ang pagpapala ng Diyos, sabi pa diyan, sa Pilipos, Kapitulo 4, 13, talo ng basa sa 19. Bible reader, basa na. Kahit na sino na mauna sa inyo, dan apat kayo. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Pilipos, Kapitulo 4, versikulo 11, 13, talon sa 19. Amen, praise the Lord. Dito po sa 13, lahat ng mga bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Amen! 19, at pupunan ng aking Diyos ang bawat kailangan ninyo ayon sa kanyang mga kayamanan sa kalulahatian kay Kristo Jesus. Amen, praise the Lord. Everybody say, praise the Lord! Ang liwanag talaga ng salita ng Diyos. Amen! Na kung saan ang ating paglilingkod sa Diyos, oh? Gusto na malapit na maging sigurista tayo. Amen! Imagine siya nagbibigay sa atin ng kalakasan. Siya nag-imbento ng tulog. Amen! Siya nagbibigay sa atin ng sustansya ng ating kinakain. Alam nga naman kakain tayo ng lason. Siyempre kakain tayo na nagbibigay sustansya sa ating physical na katawan. Pero pag nasobra ka ng pagkain, delikado rin. Amen! Kaya huwag kang puro kain. Kailangan meron ka rin fasting and prayer. Huwag niyong gayahin yung sinabi ko na 1 meal. 6 hours lang ang pagitan. Ang gawin mo, mas mainam kung mag-fasting ka ng 1 day. Mag-umpisa ka ng alas 12 ng gabi. Tapusin mo, anang alas 12 rin. Equivalent to 1 day. Wala ka ng utang. Alas 12 ng gabi nag-umpisa ka, di tapusin mo ng alas 12 din, equivalent to 1 day. Kaso yung iba natin mga patiran, nagpa-fasting 2 meals. Nag-fasting ng alas 6. Magbe-break din ng alas 6. May utang ka pa. May utang ka pa. Kaya mas mainam ka kung magpa-fasting ka, alas 12 ng gabi, tapusin mo rin ang alas 12 ng gabi. 1 day. 12 to 12. Bakit yung mga nagtatrabaho? Ano oras ng trabaho? Alas 8 hanggang alas 5. Tama ba yun? 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5. Ilang oras lang? 8 hours. Nagtatrabaho ng 8 hours. Magdali ng alas 12 ng tanghali, kakain. Magtatrabaho uli, alauna. Pero ang sweldo, hindi pwedeng ganun. Kumain ka, dapat may bawas na 1 oras. Dapat ang oras mo, kumpleto. Kahit na kumain ka, dapat nagtatrabaho ka pa rin. Dahil ang trabaho mo na pinapasok ay kumpleto ang sweldo. Naka-fix income na yan. Pag sinabing susweldo ka ng 500, 600, kumain ka kahit hindi ka kumain, magtrabaho ka at hindi ka magtrabaho, susweldo ka na. Mali ako, tama. Kaya minsan yung mga nagtatrabaho, kaya nga ako ayoko nag-uutos eh. Kasi pag nag-uutos ako, yung uutusan ko, pag hindi sumunod, magagalit ako sa kanya. Bakit hindi mo ginawa yung pinagagawa ko? Kaya dapat voluntaryo ka na lang na magtatrabaho, gawin mo yung dapat mong gawin.
Sinasabi natin sa ating mga choir, dadalo kayo pag Biyernes para sa overnight prayer. Dahil yung overnight, katulad ng Holy Supper ngayon, hindi kayo nakakanta. Bakit? Hindi ako lugi. Kayo na ngayon na may utang sa Diyos. Dahil hindi nyo sinunod yung schedule ninyo para sa gawain ng mahal na Panginoon. Pero bakit pag may pangangailangan tayo, kahit na inaanto ka, mahal na Panginoon, maawa ka, pagalingin mo ako, gusto ko pang mabuhay. Mahal na Panginoon, wala akong pera, sino kaya magpapautang? Pati ang mahal na Panginoon, dinadamay mo pa sa utang. Pag ikaw ay nagtiwala sa Diyos, sabi mo, mahal na Panginoon, buksan mo yung bangko ko sa langit, ihulog mo na sa akin ang pagpapala dahil kailangan ko ng pera. Amen! Kaso ang ating prayer mahal na Panginoon, sana may magpautang. Pati ang mahal na Panginoon, dinadamay mo pa sa magpapautang? Tapos pinautang ka at hindi ka nagbayad, di ang sisisihin ang Diyos na pinaglilingkuran natin? Hindi nyo ba nag-get yan? Sabi nyo, naglilingkod kayo sa Diyos. Sabi nyo, ang Diyos ay good provider. Ang Diyos ay mapagpalang Diyos. Bakit yung utang nyo ayaw yung bayaran? Dinadamay nyo ang Diyos. Kaya minsan, ang pangangaral natin ng salita ng Diyos, hindi lagi matamis. Dahil baka kayo magka-diabetes. Hindi rin katulad ng sili, na kahit tinawakan mo yung sili, hindi mo pa natikman, yung daliri mo lang na pinangawak mo sa sili, pag ginano mo sa labi mo, ang sasabihin mo, maanghang. Ang pagpapala ng Diyos, siksik, liglig at umaapaw. Kaya pag susundin mo ang utos ng Diyos, sigurado, ang pagpapala ng Diyos ay naghihintay lang sa iyo. Bakit? Dahil naumpisa mo manalangin sa Diyos. Lord's Prayer ang binanggit mo. Ang panalangin ng mga anak ng Diyos, pinakikinggan ng mahal na Panginoon. And I will dwell in the house of the Lord forever and ever. Amen and amen. Imagine, nagawa mo yung kalooban ng Diyos. Titira ka sa langit. Grabe ka, special natin sa mahal na Panginoon. Hinanda tayo ng bahay natin sa langit. Amen! Ang sabi ng John chapter 14, verse 1, 2, 3. Sundan niyo ang pagbabasa ng ating mga verse. Imagine yung bahay natin sa langit, nakahanda na. Tapos hindi ka pa maglilingkod na may katapatan sa Diyos. Ang ating parents in the Lord, nandun na sa piling na mahal na Panginoon. Naghihintay sila sa atin. Kaya dapat ang mga anak ng Diyos, never mind the absent. Ang ating paglilingkod sa Diyos, magpakainit na tayo. Attend, attend, attend. Always attend. Everybody say, praise the Lord. Basa. Dito po sa aklat ng 1:14, talata po 1 hanggang 3. Huwag magulumihanan ang inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos. Magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Hallelujah! Kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumuon. Amen. Everybody should praise the Lord! Ang mahal na Panginoon nasa langit, kaya lahat tayo ang target natin, mapunta sa langit. Everybody should praise the Lord! Ang babalikan ng mahal na Panginoon yung nagpapahalaga. Amen! Dahil ang sabi dyan tingnan nyo, pansinin nyo mabuti. Huwag magulumihanan ang inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung hindi kayo na sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang ipaganda ko kayo ng dakong kalalagyan.
At kung ako'y pumaroon at kayo may paghanda ng kalalagyan, ay muling paparito ako at kayo tatanggapin ko sa aking sarili upang kung saan ako naroon, kayo naman ay dumuon. Everybody say, praise the Lord. O, sino may mga bahay sa Baknotan? Wala kayong bahay sa Baknotan? Di ba pag may dumating na bisita, ano sinasabi nyo? Tuloy po kayo. Pasok po kayo. Kung halimbawa ang bisita nyo magnanakaw, patutuluyin mo. Kung ang bisita mo hold-upper, patutuluyin mo. Pasok po kayo. Hindi. Tatawag ka agad ng pulis. Tatawagin ko agad si kapitan. Oh. Dahil ang papasok sa bahay mo ay magnanakaw, hold-upper. Pero yung papasok sa bahay mo, magbibigay ng ayuda. Kahit nakasarado pa ang pinto, meron pa akong dalang isang sakong bigas. Meron pa akong dalang bigas. Dito pa nakatira itong tao na ito. Kahit hindi nakatira doon, sasabihin mo, ay oo, kamag-anak ko yan. Kaibigan ko yan, kakilala ko yan. Tuloy po kayo. O, pipirmahan. O, pirma mo, natanggap mo na. Kasi ang pinag-uusapan, yung ayuda. O, itong naghahanda sa atin ay ang Diyos sa langit na mismo. Kung saan naroon ang Diyos, doon din tayo pupunta. Amen! Everybody say, praise the Lord! Kung ating mga pastor nasa langit, ating beloved mga kadir nasa langit na, anong ating gagawin? Magpakainit na maglingkod sa Diyos upang tayo sama-sama sa piling ng Diyos. Everybody say, praise the Lord! Ang babalikan ng Diyos, yung nagpapahalaga. Kaya hindi na natin dapat pinapansin yung araw. Dumarating at dumarating talaga yung araw, yung oras. Katulad ngayon, lilipas na naman ang taong 2024. Ang iniintay naman natin yung 2025 para sa ating church anniversary. Kung ang ating malapastor, hallelujah, sa kanyang paglilingkod sa Malabay, inabot ng 89 years ang kanyang buhay sa sanlibutan. Hallelujah, sa pag-aasikaso ng gawain, almost 50 years. Hallelujah. At tayo na nandito, natanggap natin ang atomic power from God, natanggap natin ang healing ng ating karamdaman, pagbabago natin mga buhay, kapayapaan ng puso't isipan. Higit sa lahat, natanggap natin na tayo tinawag anak ng Diyos, magmamana ng buhay na wala agad. Kung nasaan ang malapay nun, doon din tayo pupunta sa langit, magmamana ng buhay na wala agad. Everybody say praise the Lord! Kaya grabing ang kalungkutan natin eh. Bakit? Imagine, 1 week na lang para sa Talipaw anniversary. Hallelujah. Pero hindi kalugihan sa atin. Dahil yun ay pagpapala sa atin. Amen! Na nandun yung mga kapatid nagpahalaga sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Nandun ang kalang mga mata nakatingin. Hallelujah! Sa pangako ng Diyos sa kaligtasan, nandun ang ating puso, ang ating isipan, na sinasabi natin, salamat! Binigyan tayo ng magulang sa mahal na Panginoon na nangalaga sa atin upang tayo maging anak ng Diyos. Everybody say, praise the Lord! Praise the Lord! Kaya kung tayo pinagaling na ng mahal na Panginoon, sabi ng Exodus chapter 15 verse 26, Exodus chapter 23 verse 25. Basa. Walang ilalagay na karamdaman ng Diyos sa ating katawan dahil ang Diyos ay nagpapagaling. Kaya yung inawit ng ating Pioneer Square kanina, hallelujah, na kung saan, dahil sa latay ng malapay noon ang ating mga karamdaman nagsigaling. Amen! Na kung saan, sabi nga, lahat ng ating mga sakit, hallelujah, inako ng malapay noon sa krus ng Kalbaryo.
Hallelujah. Kung saan, sabi ng banal na kasulatan, ikaw at ako ay naging makasalanan sa harapan ng Diyos. So, walang matuwid miski isa. Pero dumating sa atin ang salita ng Diyos, naging kaparaanan ng ating mahal na Panginoon, ng ating mahal na pastor, ating binayad mamadir, nangaral ng buong katotohanan. Sinabi nila, tayong lahat na makasalanan ay maglingkod sa Diyos. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Gusto ng Diyos na tayo maging tunay na anak ng Diyos, magmamana ng buhay na wala hanggan. Kaya walang exempted. Lahat tayo pinili ng Diyos upang maging anak ng Diyos, magmamana ng buhay na wala hanggan. Everybody say, praise the Lord! Basa. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng Exodo, Kapitulo 15, versikulo 26. At sinabi, kung iyong didinggin ng buong sikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos, at iyong gagawin ang matuwid sa kanyang mga mata, at iyong didinggin ang kanyang mga utos, at iyong gaganapin ang lahat niyang mga palatuntunan, ay wala akong ilalagay na karamdaman sa iyo na gaya ng inilagay ko sa mga Ehipsyo, sapagkat ako ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo. Amen. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. Ang liwanag niya, no? At sinabi, kung didinggin ng buong sikap, kung iyong didinggin ng buong sikap, ang tinig ng Panginoon mong Diyos, at yung gagawin, nawala. At yung gagawin ang matuwid sa kanyang mga mata, at yung didinggin ang kanyang mga utos, at yung gaganapin ang lahat ng mga palatuntunan, ay wala akong ilalagay na karamdaman sa iyo na gaya ng ilagay ko sa mga Ehipsyo. Sapagkat ako ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo. Everybody say, praise the Lord. Kung ating susundin, didinggin ng mainam ang salita ng Diyos, gaganapin, pinagpala tayo. Ang Diyos na nagpagaling ng ating karamdaman. Amen! Binago ang ating mga buhay, pinagpala na tayo ng mahal na Panginoon. Kaya nung sabi dyan sa Exodus 23, 25. Dito sa aklat ng Exodo, Kapitulo 23, versikulo 25. At inyong paglilingkuran ang Panginoong inyong Diyos, at kanyang babasbasan ang inyong tinapay, at ang inyong tubig, at aking aalisin ang sakit sa gitna mo. Amen. Grabe. Ang liwanag talaga ng salita ng Diyos. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon. At inyong paglilingkuran ang Panginoon ninyong Diyos, at kaniyang babasbasan ang iyong tinapay at ang iyong tubig, at aking aalisin ang sakit sa gitna mo. Kaya nakikita natin sa ating mga katawan ngayon, pinagpala tayo ng mahal na Panginoon, ang mga malusog na anak ng Diyos pumalakpak sa ating mahal na Panginoon. Ang wala ng sakit na anak ng Diyos pumalakpak sa ating mahal na Panginoon. Imagine, makakapalakpak ka ba sa Diyos kung may arthritis ka? Makakatalon ka ba ng babling-babling kung may sakit ang paa mo? Makasisigaw ka ba ng hallelujah, praise the Lord, kung may nararamdaman ang tiyan mo? Kung may nararamdaman ang lalamunan mo? Ibig sabihin, totoo ang salita ng Diyos. Binasbasan ng Diyos yung ating mga buhay. Everybody say, praise the Lord. Inalis ng Diyos yung ating mga sakit. Yung ating makaramdaman. Amen? Iba-ibang klaseng sakit kasi. Iba-ibang klaseng karamdaman. Ano ba sabi diyan? Pati pagkain natin. Amen! Pati tubig natin. Amen! Kaya yung mga kapatid na hindi marunong mag-pray pag umaga na kumakain, ayan, baka tanggalin ng Diyos ang basbas sa inyong pagkain. Kaya dapat, bago kayo susubo,
Anong gagawin? Salamat po Panginoon sa pagkain. Kahit walang ulam. Salamat sa noodles. Salamat po Panginoon sa tubig na malamig. Kahit walang kulay. Salamat sa kape. Salamat sa juice. Bakit? Lahat ng pagpapala natin natatanggap ngayon ay galing na sa ating mahal na Panginoon. Amen! Everybody say, praise the Lord! Praise the Lord! Kaya nga minsan sinabi ko sa ating mga nandito na mga nag-overnight, dapat meron tayong coffee break. Praise the Lord! Kaso hindi na coffee break ngayon Lugaw break. Tsaka, ano yun? Pansit break. Grabe, Dati natutuwa ako pag meron ng kape. Si sweetheart, ng bigas. Anong tawag dyan? Coffee rice. Grabe, kaya yung nagluluto ng coffee rice, talagang sunog na sunog. Talagang sinusunog ng gusto yung bigas para maging coffee rice. Ngayon, ay grabe, ang ating kape, 3-in-1. Kopi ko. Great taste. Ano isa? Yung nung Biyernes? Maganda yung pangalan Yung kape. Hindi siguro sila nagkape. Kasi lugaw ang kinain. Yung kape na parang gold ang kulay. Latte yata yun, latte. Latte. Coffee latte. Coffee late. Latte. Coffee latte. May kasamang tsokolate. Grabe, kaya sabi ko, ang sarap nito Nung pag-inom ko, naghanap pa ako ng isa. Kaso nang sumobra, naghanap na ako ng comfort room. Talagang against yung stomach ko. Kaya sabi ko, salamat sa mahal na Panginoon. Dati coffee rice. Ngayon, pinagpala ng ating gawain. Amen! Everybody say, praise the Lord! Kaya sa ating mga kapatiran, anong sabi? Babasbasan ng Diyos ang ating pagkain. Everybody say, praise the Lord! Lagi tayo magpe-praise sa ating pagkain. Babasbasan ng Diyos yung ating mga tubig. Aalisin ang malapay no ng sakit sa ating katawan. Everybody say, praise the Lord! May langit pa na naghihintay sa atin. Remaining, how many verses? Mark chapter 9, verse 1. Matthew chapter 7, verse 21. Basa. Check. Dito po sa aklat ng Marcos 9, talata po ay 1. At sinabi niya sa kanila, katotohanang sinasabi ko sa inyo, may ilan sa nangatayo ito na hindi matitikman ang anuman paraan ang kamatayan hanggang sa makita nila ang kaharian ng Diyos na dumarating na may kapangyarihan. Everybody say, praise the Lord! At sinabi niya sa kanila, sa ating lahat na yan, mga anak ng Diyos, pati sa ating mga viewers, katotohanan sinasabi ko sa inyo, may ilan sa nangangkatayong ito na hindi matitikman sa anumang paraan ang kamatayan hanggang sa makita nila ang karya ng Diyos na dumarating na may kapangyarihan. Everybody say, praise the Lord! Kaya naisin natin na lagi tayong makadalo. Everybody say, praise the Lord!
Imagine tayo ang kinakausap naman ng Panginoon, na pag pinapahalaga natin ang paglilingkod sa Diyos, hindi natin matitikman ang kamatayan. Amen! There is Jesus' life, and there is Jesus' life giver. Everybody say, praise the Lord! Kaya yung ating Lord's Prayer, lagi nyo nang kakabisaduin yan. Dahil nandyan mismo ang biyaya ng Diyos, ang pagpapala ng Diyos. Everybody say, praise the Lord! Hallelujah! Last verse. Ating mga children's choir, lahat ng ating mga singer. Dahil meron po tayong Holy Supper pala. Sa aklat ng Mateo, Kapitulo 7, versikulo 21. Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang gumaganap ng kalooban ng aking Ama na nasa langit. Amen. Amen! Everybody say, praise the Lord! Kaya kung pinapahalagaan mo ang paglilingkod sa Diyos, dumadalo ka ng Wednesday, Friday, and Sunday, napakinggan natin ang turo ng ating parents in the Lord, na ang sabi ng Biblia, ang babalikan ng mahal na Panginoon, yung mga nagpapahalaga sa paglilingkod sa Diyos. Hindi yung kayamanan, hindi yung ari-arian natin, hindi yung ating napag-aralan, ang ating, hallelujah, sisikapin na maging kayamanan, nakatapos ka, cum laude, summa cum laude, magna cum laude. Hindi tatanungin ng Diyos kung anong grado mo. Ang tatanungin ng Diyos kung ikaw ay nagsikap na maglingkod sa Diyos, ipinagtrabaho mo ba ay yung kaligtasan? Ang kaligtasan ay binibigay ng Diyos, kaloob ng Diyos sa bawat sa atin. Nakahanda na tayo upang magmana ng buhay na wala hanggan. Everybody say, praise the Lord! Hindi ang lahat nagsasabi, Panginoon, Panginoon. Papasok sa kaharian ng langit. Datapot ang gumagawa lang, gumaganap ng utos ng Diyos. Amen. Kaya kahit mas mahirap, sabi mo, may trabaho ka ng Miyerkules, may trabaho ka ng Biyernes, may trabaho ka ng Linggo, pinapahalaga mo yung pinansyal. Bakit? Hindi ba kayang i-provide ng malapay ng pangailangan natin? Ano ang sabi ng Biblia? But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Amen! Meron pa ako idagdag na talata dyan. Mateo 6, 31 hanggang 34, atin ang mga singer. Sabi rito, kaya huwag kayo mga balisa na magsasabi anong aming kakanin. Ayan. Yung mga trabaho ng trabaho. Nababalisa sila kung anong kakainin. Kung merong isasaing na bigas para maging kanin. Kung meron lulutuin na isda, baboy, manok, magtiyaga ka na lang muna sa sardinas. At least corned beef, baka na nakalata, isda na nakalagay sa lata. Yan ang isipin mo na kakanin mo. O ano sabi dyan, no? Kaya huwag kayo mga balisa na magsasabi anong aming kakanin at anong aming iinumin at anong aming daramtin. Ayan. Yung mga patiran, nagtatrabaho para may pambili ng damit. Nagtatrabaho para may pagkain. Minsan, imbis sa pagkain ang binibili, cellphone. Ang ibinibili, yung mga bagay na hindi naman makakain. Mabubusog lang ang mata. Bakit? Yung cellphone ba, pag walang load, makakatawag? Yung cellphone ba, kapag walang load, hindi nasaksak sa kuryente, magagamit? Gastos din. Oh? Pag walang load, wala. Ibenta mo yung cellphone mo, tapos bumili ka ng load. Wala ka ng cellphone. Oh. Pag hindi na isaksak sa kuryente, anong tawag doon? Lobat. Kailangan i-charge. Oh? Wala. Kaya kung ating iniisip ngayon sa paglilingkod sa Diyos, lobat ka na, delikado ka na. Kailangan mag-charge ka na.
Prayer and fasting na ang kailangan. Kailangan ng kapuspusan ng Espiritu ng Diyos para tayo maging matatag. Tayo lahat ay pagpalain ng mga Panginoon. Naghihintay na sa atin ang mansion sa langit. Nandoon na inanda ng Diyos ang ating tahanan. Everybody say, praise the Lord! Sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito siyang pinaghahanap ng mga hintil. Yamang talastas na inyong Ama sa kalangitan na kinakailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Grabe pala, oh. Yung pala yung mga talagang pinaghahanap ng mga hintil. Pinaghahanap ng mga ayaw maglingkod sa Diyos. Yung mga bagay na pansamantala, yung mga bagay na nandito sa sanlibutan. Sabi rito, sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pinaghahanap ng mga hintil. Yamang talastas ng iyong Ama sa kalangitan na kinakailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Alam pala ng Diyos. Amen? Yung ating pagkain. Kaya nga meron tayong tiyan para malagyan ng pagkain. Oh. Meron tayong inumin na tubig. Pero ang paglilingkod sa malapay noon, there is Jesus. Hallelujah, siyang ating pagkain. Ang Word of God, ang salita ng Diyos, pagkain ng ating mga kaluluwa. At ang salita ng Diyos na ating napapakinggan, tubig ng buhay. Everybody say, praise the Lord! Anong sabi dito? Dapat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. At ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Kaya tuwag ninyong ikabalisa ang mga araw ng bukas. Sapagat ang araw ng bukas ay mababalisa sa kanyang sarili. Sukat na sa kaarawan ang kanyang kasamaan. Everybody say, praise the Lord. Kaya lahat ng anak ng Diyos na mainit na naglilingkod sa malapay, palakpakan natin ating mahal na Panginoon. Sa lapan sa ating mahal na Panginoon, matatapos na naman ang November. Papasok na naman tayo sa December. Hallelujah, tayo umawit magpuri sa ating mahal na Panginoon. Lahat ng ating mga ginagawa, hindi nawawala ng kabuluhan sa ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah. Ating mga children's choir, hallelujah, pati ating mga choir. Hallelujah. Purihin ating pinakamamahal na Jesus sa kanyang kabutihan, sa kanyang kagandang loob. Hallelujah. Maraming salamat po, mahal na Panginoon, sa iyong matapat na pag-ibig sa bawat sa amin. Tunay, wala kaming may babayad, wala kaming gaganti sa iyong katapatan sa bawat sa amin, mahal na Panginoon, na kami pinili mo, pinahalagan mo sa magulong sanlibutan ito. Salamat sa aming mahal na pastor, aming beloved Mama Dear, aming mga magulang sa iyo, sa mga manggagawa mo, mahal na Panginoon, na patuloy na ginagamit mo upang mangaral ng Ebanghelyo ng kaligtasan. Salamat sa mga beloved and children, mahal na Panginoon, sa mga nagpapagal sa iyong mananagawain. Purihin ka, Diyos sa mga Diyos, Panginoon na mga Panginoon, Hari ng mga Hari. Purihin ka, pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your goodness so good. You save my soul and heal my broken body. He makes it well just to set me free. It's so good to remember. Your goodness so good. It's so good to remember. Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Your Hallelujah, praise the Lord! Alalahanin natin ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Jesus. Alalahanin natin. Hallelujah! Ang pag-ibig ng ating mahal na Panginoon di nagbabago. Siya pa rin noon ngayon magpakailanman. Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Hallelujah, praise the Lord! Your goodness so good. You save
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Your goodness, oh God. Kay ganda alalahanin Amen. Thank you, Jesus. Thank you, dear Jesus. ang kabutihan ng Diyos. Kay ganda alalahanin ang kabutihan ng Diyos. Inubos niya aking kaluluwa. Pinagaling aking karamdaman. Ay ganda alalahanin ang kabutihan ng Diyos. Inubos niya aking kaluluwa. Pinagaling aking karamdaman. Kay ganda alalahanin ang kabutihan ng Diyos. Inubos niya aking kaluluwa. Pinagaling aking karamdaman. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Kay gandang alalahanin ang kabutihan ng Diyos. Hallelujah. Kay gandang alalahanin ang pag-ibig ng Diyos sa bawat sa atin. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Inubos niya aking kaluluwa. Hallelujah. Pinagaling aking karamdaman. Hallelujah. Kay ganda alalahanin ang kabutihan ng Diyos. Ang kabutihan ng Diyos. Amen. Praise the Lord. Sa lahat ng mga anak ng Diyos na narito, God bless you sa ating mga children's choir. Lahat ng mga pwede nang makasama natin sa ating Holy Supper. Ating mga children's choir, age 7 pataas. Dapat sila kasama natin sa ating Holy Supper. Hallelujah. Bata pa lang ngayon marunong na magkasala. Bata pa lang ngayon marunong na magsalita ng mga bad words. Hallelujah. Dahil naririnig nila sa mga sanlibutan. Kaya sa ating mga kapatiran na inyong mga anak, hallelujah, marunong na manalangin, magsisi. Hallelujah, tayong lahat ay magkaroon ng taus-pusong relasyon sa ating pinakamamahal na Jesus, yung mga children's choir. Lahat, 7 years old pataas. Pwede na tayo magkaisa para sa ating Holy Supper, lahat. Lahat ng mga nandito sa ating bahay-sambahan, sa lahat ng ating mga viewers, sa lahat ng mga anak ng Diyos. Hallelujah. Tayo po tuloy-tuloy muna sa ating pag-Holy Supper na. Hallelujah. Tayo natin magkaisang manalangin. Humingi tayo ng tawad sa ating mga kasalanan, lahat ng mga ginagamit na malabay ng mga singer. Hallelujah, tayo ay magkaisa, lahat ng mga kapatiran. O pumapagpalang Diyos, Amang banal sa pangalan pinakamamahal na Jesus, sama po kami nasumpungan sa aming mga kainan, sa aming mga kasalanan, manapay noon,
sa maliit at malaking kasalanan namin nagawa. Patawarin mo kami, mahal na Panginoon, sa mga hindi pa namin napagsisihan ng kasalanan, mahal na Panginoon, sa mga nagdaang araw, nagdaang buwan, anuman po, mahal na Panginoon, ang kamalian namin nagawa. Patawarin mo kami, hugasan mo kami, na yung kabanal-banal ang dugo na umago sa krus ng Kalbaryo. Pinakamabal na Jesus, madamalabin patuloy, ay matabis na presensya. Puspusin mo kami na yung banal na Espiritu, mahal na Panginoon. Hugasan mo kami ng kabanal-banal mong dugo, mahal na Panginoon. Ikaw ang Diyos sa aming inaasahan. Ikaw ang Diyos na aming kaligtasan. Ikaw ang Diyos aming pinaglilingkuran ko na rin totoo. Ipadama mo sa amin yung matabis na presensya. Puspusin mo kami na yung banal na Espiritu. Kami mo kaming karapat dapat kaya-aya sa aming pagsalo sa banal na hapunan. Pagpalay mo natin mga anak, pati aming mga viewers, mahal na Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Sa monitor na lang. Hallelujah. Awakan natin ang ating mga tinapay. Lahat ng mga kapatid na narito, katulad na nabanggit ko, 7 years old pataas. Lahat ng mga, pati mga baguhan, kung gusto nyong sumalo sa ating Holy Supper, pagkatapos ng ating banal na hapunan, pwede kayo magpabautismo. Siyang simbolo ng inyong pag-iisa. Hawakan natin ating mga tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat, ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Hallelujah! Thank you, dearest Jesus. Hallelujah. Hawakan natin ang ating mga grapes. Katas ang ubas, simbolo ng banal na dugo ng ating mahal na Panginoon. At gayon din naman nanawakan ng saro. Pagkatapos ng makahapon na sinasabi, ang saro ito siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin niyo ito sa tuwing kayo magsisiinom. Sa pag-alaala sa akin, inumin natin. Hallelujah! Revive us, Lord God! Kung naiiyak tayo, yan ay simbolo ng presensya ng ating mahal na Panginoon. At kung nadarama natin ang presensya ng ating mahal na Panginoon, hallelujah! Hindi natin sinasadya na tayo nanginginig. Hallelujah! Yan ay kapuspusan ng Espiritu ng Diyos. Hindi natin kayang kontrolin. Hindi na kaya natin pigilin. Hallelujah! Praise the Lord! Sabihin natin, I love you, Jesus! I love you, Jesus! I love you, Jesus! I love you, Jesus! Hallelujah! Habang kumikilos ang ating mahal na Panginoon sa ating kalagitnaan, tayo umawit sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Thank you, dear Jesus, for your sweet spirit, O Lord God. Awitin natin uli yung the goodness of God. Hallelujah! 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 Revive the children, Lord God. Bless us, Father, in the name of Jesus, the name of Jesus, the name of Jesus. Hallelujah. Habang nadarama natin ang appreciation ng ating mahal na Panginoon, sa lahat ng mga nais magpapapanalangin, lumapit na sa harap, sa lahat ng ating mga minamahal na mga paliran. Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord.
Hallelujah, praise the Lord. Habang umaawit ang ating mga singer, papuri sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah, goodness of God. Hallelujah. Ang Diyos natin mabuti, ang Diyos natin mabagi Diyos. Hallelujah. Isipin natin ang kabutihan ng Diyos. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. I love you, Jesus. I love you, Jesus. I love you, Jesus. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Hallelujah, Jesus. I love your voice. You have led me through the fire. In darkness night, you were close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. And I have lived in the goodness of God. 'Cause all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Mahal kita, walang hanggan ang iyong biyaya. Buong buhay ko'y hawak mo sa iyong kamay. Mula sa aking pagmulat hanggang sa paghimbing, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Hallelujah. Ika'y mabuti magpakailanman hanggat ako'y nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ang tinig mo, yes Lord, hallelujah, siyang gabay sa kasakitan. At nariyan ka sa gitna ng kaliliman. Ika'y aking kaibigan, o Diyos aking Ama. At ako'y buhay sa kabutihan ng Diyos. Oh, ika'y tapat sa habang buhay. Yes, Lord, hallelujah. Ika'y mabuti magpakailanman hanggat ako'y nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Kailanman di magbabago ang kabutihan mo. Kailanman di magbabago ang kabutihan mo. Buong buhay ko, iaalay ko lahat para sa'yo. Kailanman di
di magbabago ang kabutihan mo. Kailanman di magbabago ang kabutihan mo. Kailanman di magbabago ang kabutihan mo. Buong buhay ko, iaalay ko lahat para sa'yo. Kailanman di magbabago ang kabutihan mo. Ika'y tapat sa habang buhay. Hallelujah, Jesus. Ika'y mabuti magpakailanman hanggat ako'y nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Hallelujah. Ika'y mabuti magpakailanman hanggat ako'y nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. And all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness, Lord, your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Your goodness, Lord, is running after, it's running after me. Your goodness is running after, it's running after me. With my life laid down, I surrender now. I give you everything. Your goodness is running after, it's running after me. Dati ako makasalanan, o dati ako puno ng kasamaan, naging alipin na sa libutan, at nalulong sa kalayawan. Ngunit ako'y lumapit sa'yo, sinuko ang lahat ng kasalanan ko, upang buhay ko'y baguhin mo at mapatawad ang mga sala ko sa Kalbaryo.
mo. Ang iyong buhay ay di ipinagkait sa akin. Ikaw ay napako sa krus ng Kalbaryo, dahil ako'y ibig mo. Dati ako makasalanan, dati ako Puno ng kasamaan, naging alipin ng sanlibutan, at nalulong sa kalayawan. Ngunit ako'y lumapit sa iyo, isinukuan lahat ng kasalanan ko, upang ang buhay ko'y baguhin mo, at mapatawad ang mga sala ko sa Kalbaryo. Tinubos mo sa iyong dugo, ilinis mo ako, o aking Diyos, kay buti mo. Ang iyong buhay ay di ipinagkait sa akin. Ikaw ay napako sa krus ng Kalbaryo, dahil ako sa Kalbaryo. inubos mo sa iyong dugo, ilinis mo ako, o aking Diyos, kay buti mo. Ang iyong buhay ay di ipinagkait sa akin. Ikaw ay napako sa krus ng Kalbaryo, dahil ako'y inibig mo. Dahil ako'y inibig mo. Dahil lahat tayo magkaisa ng tumayo, mga kapatid ko, palakpakan muna natin pinakamamahal na Jesus. Lahat ng anak ng Diyos, pumalakpak sa ating mahal na Panginoon. Lahat tayo tumayo, mga kapatid ko, hallelujah. At tayo po sisigaw ng hallelujah, praise the Lord, 3 times sa mga ating pagtalon, mga kapatid ko. Huwag tayo magbibiro, hallelujah, upang ating mga sakit ay tuloy-tuloy na pagalingin ng ating mahal na Panginoon. Isipin natin ang Diyos, hallelujah. Hallelujah, ating kasama sa oras na ito. Hallelujah. Lahat tayo sabay-sabay. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palakpakan natin pinakamamahal na Jesus. Bago tayo tuloy matapos, mga kapatid ko, sa lahat ng mga narito, i-lens natin muna ang ating mga sarili. I-rebuke natin ang mga gawa ng kaaway sa ating mga pamilya. Yung mga naghahadlang para sa ating paglilingkod sa Diyos. Lahat tayo i-rebuke na natin sila, i-prosen sila ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah, mahal pa lang ang masalangit sa pangalan ng Jesus, mahal na Panginoon. Kami nagtitiwala, naniwala si mahal na Panginoon sa pangunang panalangin ng mahal na Pastor Evangelista Wildis Radalmeda, yung muling propeta, mahal na Panginoon. Halo, nakapatong ang aming mga kamay sa aming mga ulo. Hallelujah. Aming mahal na pastor, naglian sa amin, mahal na Panginoon.
ang iyong kapangyarihan ng Diyos na nagpapagaling. Cast out sicknesses in the name of Jesus. Hallelujah. Cancer, leukemia, TB, asthma, diabetes, lahat ng sakit karamdaman, mali sa anak ng Diyos. Pati mga pag-aadlang ng mga loved ones ay mga kapatiran, cast out in Jesus' name. Cast out in Jesus' name. Bless us, O Lord God. Bless us, Father, in Jesus' name. Palakpakan natin, pinakamamahal na Jesus. Ang malakas pumalakpak sa ating mahal na Panginoon, pagpapalain ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Lahat ng mga anak ng Diyos, sumigaw ng hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. I love you, Jesus. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. At tayo po'y tuloy-tuloy na sa ating banal na gawain, mga kapatid ko. Hallelujah. Atin ang special love offering, monthly offering natin para sa ating mga kapatiran. Lahat tayo magkaloob ng ating monthly offering dahil para sa makaragdagan ng pangailangan ng ating banal na gawain, mga kapatid ko. Hallelujah. Alalahanin natin, mga kapatid ko, na nakikita natin ng ebidensya para sa ating bahay-sambahan. Nandyan pinuprovide naman na ating mga pangangailangan. Amen. Hallelujah. Sabi nga ng testimony leader natin kanina, nakikita niya na kayo po'y nagpapaypay. Hallelujah. Mag-pray tayo. Hallelujah. Sana pagdating ng ating magiging anibersaryo ng ating gawain dito, 19th church anniversary, December 6, 7, and 8, hallelujah, magkaroon na tayo ng aircon. Everybody say praise the Lord. Dahil pati ako naiinita na rin. Amen. Kaso ilang aircon kaya ang ating kailangan dito? Hallelujah. Hallelujah. Ilang aircon kaya ang ating magagamit? Kaya ibig sabihin, sa ating banal na gawain, ang pagpapala ng Diyos ay humahabol na, nag-overtake na. Amen? Everybody say praise the Lord! Tayo manalangin muna sa ating karagdagang pagbibigay sa ating monthly offering. Asa na yung box natin dyan? Ayun o. Yung box, andun. Lagay mo na dun sa harapan. Dahil manalangin sa ating karagdagang pangailangan para sa ating banal na gawain, ating beloved Elder, ating Tatay Rodolfo Del Pinado. Manalangin sa ating special love offering, monthly offering para sa ating banal na gawain. Amen. Praise the Lord. Ang ating mga palad ay maging bukas sa ating pagbibigay upang pagpapala ng Diyos ay patuloy na dadaloy sa bawat sa atin. Dahil natin magtaas ang ating mga kamay para sa ating ang monthly offering, ating beloved Elder Tatay Rodolfo Del Pinado. Mga mahal na kapatid, manalangin po tayo para sa special love offering. Dakilang mapagpalang Ama na nasa langit, Diyos na makapangyarihan sa lahat, Ikaw lahat sa aming buhay, Panginoon. Panginoon, salamat po sa inyong pagpapatnubay sa amin. Salamat din po sa inyong walang hanggang pagmamahal sa amin, Panginoon. Panginoon, kami po ay sama-samang dumadalangin na sana po ay makasunod kami sa iyong tuntunin. Basbasan mo po kami, mahal na Panginoon, sa aming ibibigay na special love offering o karagdagan financial para sa gawain mo, Panginoon. Panginoon, ang iyong kabutihan ay ang magbibigay ay susi ng pagpapala. Pagpalain mo kami lahat, Panginoon, upang kami po ay makasunod sa iyong tuntunin. Sa unang dalangin ng aming mahal na pastor, Willie Estrada Almeida, at sa matamis na pangalan mo po, mahal na Panginoon Jesus, ito ang samot panalangin namin. Amen. Amen. Praise the Lord. God bless you sa ating beloved Elder Rodolfo Del Pinado. Amen. Nangamba sa kawalang pagpapala mo'y lagi, di matatakot sa pangalan. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Naririyan ka palagi, di matitibag sa pagsubok. Kasama mo'y
Hallelujah, praise the Lord. Thank you, Ikaw Jesus. ang aking pasto, hindi nagkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya may sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Aking pastol hindi magkukulang, sapat na at higit pa. Biyaya may sagana at umaapaw, sapat na at higit pa. Sapat na sa lahat kong pangangailangan, higit pa sa lahat kong inaasahan. Wala nang ang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Wala nang ang mahiling pa, pagkat ika'y sapat na, ika'y sapat na. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin pinakamamahal na Jesus. God bless you sa ating mga kapatid na nagbigay para sa ating monthly offering. God bless you sa ating mga nagpaawit. At bago tayo tuluyang matapos sa mga kapatid ko, hallelujah, huwag niyo kalimutan, December 6, 7, and 8, para po sa ating 19th church anniversary ng Bangar. Amen. Amen. At tayo po magkaisa sa prayer and fasting. Lahat ng ating mga kapatiran na pwede po mag-ayuno sa darating na po na linggo na ito dahil 2 weeks before. December 1, Sunday na po yan, next Sunday, December 1 na. Kaya ang ating magiging church anniversary, Thanksgiving, 6, 7, and 8, Friday, Saturday, and Sunday. Kaya kailangan natin makapag-sounding pa rin, makapag-imbita ng ating mga kabarangay, ng ating mga kapitbahay para sa ating church anniversary. Kaya yung ating yellow pad kanina na ibinigay dyan, hallelujah, sa ating mga adult choir, nandyan ang ating beloved Sister Philippine, Sister Cathy. Para sa ating ipagkakaloob para sa ating pong church anniversary crusade, Thanksgiving anniversary crusade. Amen. At yung December 15, makinig muna, December 15, yan naman po ay sa Darigayos. Kaya yan po ay ating magkasunod na church anniversary. Crusade church anniversary. Sikapin natin na makapag-imbita rin tayo doon ng araw ng Biyernes at Sabado kasi isang araw lang yon, linggo lang. At sana mapaintulutan tayo ng ating barangay captain ng Darigayos kung paintulutan nila na magamit natin yung barangay hall. Ngayon, kung wala tayong magagamit na lugar na yan, mga kapatid ko, ay bigyan na lang natin ng pagkakataon, baka sakaling mahipo yung may-ari ng Coral Beach. Yung Coral Beach, para maluwag din yun, merong parkingan yung ating mga sakyan at magamit natin yun. Kahit na wala tayong stage na gagamitin doon, total yun naman po ay para sa ating mahal na Panginoon. Kasi yun nga ang ating pag-iisip na mag-asikaso, hallelujah, ng December 6, 7, and 8, nandito tayo sa Pastoral House, tapos pupunta tayo ng Darigayos. Kaya lahat ng ating mga patiran, mag-imbita pa rin po kayo, magbigay ng leaflets. Yung ating leaflets dyan, lagyan na lang natin ng tatak, yung ginamit namin sa Abra. Ginamit natin sa Abra ng August sa Banggit Abra. Yung meron nakalagay dyan na communism and satanism. Pero ilan na lang siguro yan. Magagamit natin yung ginamit uli natin na nagkaroon tayo ng church anniversary crusade sa Tabuk, San Juan. Pero yan ay sa Darigayos na at saka dito sa Bangar. Kaya takpan na lang uli natin. Dahil nagahul tayo sa panahon, nagahul na tayo sa oras. Pero ang mahal na Panginoon, kasama natin, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Amen! Everybody say praise the Lord!
Back to normal ang ating gawain, Wednesday, Friday, and Sunday dito sa Bangar at ganun din po sa Baknotan. Hallelujah sa ating Darigayos na mga kapatiran. Last announcement natin mga kapatid ko, hallelujah, no, kung saan solid na hindi nyo kami nakasama ng buwan ng September dahil na sumubaybay sa gawain, malapay noon sa aming Facebook Live, malapay noon maging sa aming YouTube, malapay noon sa mga viewers, sa lahat na naabot ng aming gawain, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa Bayong Dagat. Salamat po malapay noon sa paglangis mo, sa mga tumayo sa banal na pulpito, testimony leader, malapay noon, nagpaawit ng Joyful Solemn. Salamat po malapay noon sa patuto ng makapatiran. Salamat po na nagbibigay kalakasan sa aming pananampalataya. Salamat din po malapay noon sa awitin ng Adult Choir, Pioneer Choir, Youth Choir, Children's Choir, sa pagkilos mo sa aming banal na gawain, sa mensahe ng kaligtasan sa aming Holy Supper, malapay noon. At sa mga nagdiwang ng birthday nila, malapay noon ang buwan ng Nobyembre, lahat sila pagpalain mo na bawat isa ang kanilang mga pisikal na katawan, ay bigyan mo ng kalakasan, kalusugan, mahabang buhay, malapay noon. Pagpalain mo rin po lahat ng mga baguhan, pagpalain mo kami lahat ngayon, hanggang sa pagbabalik, malapay noon. At sa aming pansamantalang pagtatapos, iatid mo kami na maayos maluwalhati sa uuwian ng mga kapatiran, sa mga may sasakyan, ingatan mo sila, malapay noon. Sa mga magkukommute, ingatan mo sila, malapay noon. Pagpalain mo kami lahat sa aming breaking, malapay noon aming pagsasalusaluan. Pagpalain mo lahat yung mga anak ngayon, hanggang sa pagbabalik sa pangalan ni Jesus. Amen.